Guys, may mga araw talaga kung saan napakasarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman, yan ang lulutuin natin ngayon. Itong sabaw na lulutuin natin ngayon ay marahil paborito ng karamihan. Lalo na ako, syempre, dahil nga napakasarap nito at ang linamnam pa ng sabaw. Ang kagandahan dito, konti lang yung mga sangkap at napakasimple na ng pagluluto. Yun nga lang, may konting katagalan dahil kailangan nating palambutin dahan-dahan yung baka para mas maging malasa. Kaya kung mahilig kayo sa mainit at malinamnam na sabaw, para sa inyo ang video na to. Kaya naman, ihanda mo na yung sinaing dahil sigurado, mapapalaban na naman tayo dito. First step, i-prepare natin yung baka. Hinuhugasan ko lang mabuti to. Kung nabili ninyo yung baka na frozen, i-thaw muna ninyo or i-defrost ninyo. At kung malambot na, doon nyo palang hugasan. Ihilera nyo lang yan sa lutuan. At i-prepare nyo na yung maraming sibuyas. Pinaghahalo ko lang yung baka at yung sibuyas dito sa talyase. At lagyan nyo na ng tubig. Medyo nag-enjoy ako sa paglagay ng tubig dito. Siguraduhin nyo na malinis yung tubig at sindihan nyo na nga yung apoy. Tapos pakuluan nyo lang muna. At once na kumulo na, mapapansin niyo no, unti-unting lumulutang yung mga scums. Pabayaan nyo lang muna, mamaya tatanggalin natin yan. For now, nag-aasin lang ako dito. Konting asin lang muna. Mga 2 teaspoons ang nilalagay ko dito para lang mailabas yung natural flavor ng beef. Ina-adjust ko na ngayon yung apoy to the minimum setting. At itinutuloy ko lang ang pag-simmer dito. Mga 1 oras lang muna initially. And after 1 hour, chine-check ko lang muna. Dahil malaki ang possibility na mag-evaporate kagad yung liquid na nilagay natin. Kumbaga magdadagdag lang tayo ng additional liquids. Pagkalagay ng additional liquid, makikita ninyo yung mga scums ngayon. Kasi diba habang lumalamig yung temp, magsasama-sama ngayon yung mga mantika sa ibabaw. Ito na yung pagkakataon para i-scrape off natin ito. So tanggalin lang natin yung mga scums na lumulutang, takpan natin ulit, ituloy lang natin ang pag-simmer. So nilakasan ko muna yung apoy initially para kumulo. At nung kumulo na nga, hininaan ko ulit to a minimum. At habang pinapakuluan itong ating baka, prepare ko yung mga gulay. Dalawa lang naman yan pechay bagoy o napa cabbage at itong dahon ng sibuyas. Hinihiwa ko lang. At yung baka naman, itinuloy ko yung pag-simmer ng another hour. So 2 oras na yung pagpapakulo natin Medyo ginabi na nga ako sa pagluluto dahil hapon na ako nag-umpisa. So after 2 hours, ito na yung magiging itsura niyan. May kalambutan na. Naglalagay ako dito ng pamintang buo. Tapos nakikita ninyo yung mga mantika na lumulutang galing sa baka yan. I-scrape off pa rin natin. So walang katapusan itong pagtanggal natin ng mga scums at mantika. At kung sa tingin ninyo okay na to, yan, pwede ninyong dagdagan ng tubig. Pero ang ginagawa ko dyan, dahil nga yung mantika na tinanggal, may flavor yan So maraming flavor na nawala sa bulalo. Gumagawa ko ng beef broth. Combination lang yan ng hot water at ng beef powder. At yan yung nilalagay ko. Mas magiging malasa kasi yung sabaw. Pero optional lang yan Pwedeng tubig lang yung ilagay ninyo. Bawian na lang natin sa panimpla mamaya. Tapos pinapabayaan ko ang kumulo yan at sinisimmer ko for another hour. Pagkatapos nga ay ito na. Naglalagay na ako dito ng patis na panimpla. Konting halo-halo lang muna at ito na. Malambot na tong baka at malasang-malasa na yung bulalo. At guys, tip nga pala, bago ninyo lagyan ng patis, tikman nyo muna yung sabaw para at least sakto lang yung magiging timpla natin ng patis. At ilagay nyo na nga dito yung napa cabbage o yung pechay bagyo. Haluin nyo lang sandali at ilagay nyo na yung dahon ng sibuyas. Yung iba naglalagay ng mais sa bulalo, well, nasa sa inyo na kung gusto ninyong lagyan. Para sa atin kasi, ginawa lang natin itong pinakasimpleng version. Pero syempre, kayo pa rin ang masusunod dahil kayo naman ang kakain yan Ang importante dito, masiguro natin na malambot na yung laman at yung litid ng baka. Yung bone marrow nga na to, sinundot ko na kanina, tinikman ko. Ako, panalo. Guys, ganyan ang kasimple magluto nitong version na to ng bulalo. So kung gusto niyo magtipid dahil nga maggastos-agasang tagal, iluto lang niyo to sa kahoy or sa uling para naman tuloy-tuloy din yung init. And honestly guys, kung ako ang tatanungin niyo kung anong mas okay, kung ganitong luto ba yung medyo matagal na sinisimmer versus pressure cooker,
Mas gusto ko yung ganitong version dahil talagang mas nagiging malasa yung baka. Pagkalipat ko nga ng bulalo dito sa bowl, pinigaan ko lang ng kalamansi para matikman to initially. At okay na okay yung lasa. Kaya nga pagkatapos nitong video na to, kumuha ko ng platito, naglagay pa ako doon ng patis, tapos nagdurog ako ng maraming sili, yung labuyo, sabay lagay ng kalamansi uli. Ako, ang sarap. Itong utak guys, eat moderately lang tayo Masarap to, walang biro. Pero, syempre isipin din natin yung kalusugan natin Kaya, konting ingat lang. Pwede naman tayo mag-enjoy paminsan-minsan. O guys, matanong ko lang kayo. Ganito rin ba kayo magluto ng sabaw na to? Meron ba kayong mga ingredients na nilalagay na hindi natin ginamit? Or mga steps na hindi natin ginawa? Ready na to. Kaya, tara na. Kain na tayo.